Do not needlessly fight the powerful, especially if you cannot win anyway. Do not needlessly fight power. Sabi nila, don't needlessly fight the force. Ecclesiastes 10:20, do not revile the king even in your thoughts, or curse the rich in your bedroom. Because a bird of the air may carry your words, and a bird on the wing may report what you say. Sabi, huwag mong pagsalitaan ng masama ang hari o mga mayayaman. Ibig sabihin, yung may mga kapangyarihan sa iyong buhay, sapagkat baka daw lumipad ang balita at makarating, kawawa ka. You will expend so much energy and you will face so much trouble if you fought the wind or the current. Wala kang panalo sa malakas na hangin. Kaya ang ginagawa pati ng mga barko pag may bagyo ay sumisilong sa mga pier. Ang mga eroplano hindi lumilipad dahil bakit ka mananalo sa isang kapangyarihang mas malakas kesa sa iyo. Marami pong mga tao nakakalungkot ang gulo-gulo ng buhay dahil sila ang may likha. Lagi silang bumabangga sa hindi nila dapat banggain. Siguro dahil sa yabang. Yung iba sinasabi, prinsipyo. Pero prinsipyo ang dapat may timing yan. Hindi ka pwedeng sugod ng sugod. Hindi pwede na kahit padere binabangga mo. Dahil kahit mo yung mabangasan yung padere, sigurado ikaw ay makakaroon din ng pasa. Acts 27:14-15. Before very long, a wind of hurricane force, called the northeaster, swept down from the island. The ship was caught by the storm and could not head into the wind, so we gave way to it and were driven along. Yan ang sinasabi ng mga misyonero naglalakbay. Kahit misyonero ng Diyos, kahit Diyos ang nagpapadala sa kanila sa misyon, sila may naaanod at nadadali ng malakas na hangin. Kaya marunong din sila dapat sumilong at ipagpaliban, maging ang misyon kung may bagyo. Hindi mo pinagbababangga ang hindi mo dapat banggain. Jonah 1:12-13, nung napakalakas ng bagyo, at halos ay lumubog ang barkong sinasakyan nila dahil siya ay lumalayo sa inuutos ng Diyos. Sabi niya, pick me up and throw me into the sea. He replied, and it will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you. Instead, the men did their best to row back to the land, but they could not, for the sea grew even wilder than before. Lumalaban sila sa makapangyarihan, kahit anong pagsagwan ang gawin nila, hindi nila madala sa pangpang ang kanilang sasakyang dagat, sapagkat lumalaban sa force. Able captains and able sailors use, not fight, the wind. Acts 27:13, when a gentle south wind began to blow, they thought that they had obtained what they wanted, so they weighed anchor and sailed along the shore to Crete. Ito na naman, mga lingkod ng Panginoon, pero pati ang batas ng kalikasan ay sinusunod at iginagalang, at nung tama na ang panahon, noon lang sila uling-uling naglakbay. Make peace with power. Make peace with the powerful. Make peace with those who have power over you. Kahit sa mga opisina, yung mga executive na lagi may problema, bumabangga sa mas matataas sa kanila. Maliban na ikaw ang may-ari ng kumpanya, kung pinagagagawa yun. Kasi walang mangyayari sa buhay mo dahil lahat ng lakas ng kalaban mo ay gagamitin para kasirain. Luke 14:31-32, or suppose a king is about to go to war against another king. Will he not first sit down and consider whether he is able with 10,000 men to oppose the one coming against him with 20,000? If he is not able, he will send a delegation, while the other is still a long way off, and will ask for terms of peace. Maging sa giyera daw po ay tinitingnan ng mahusay na leader kung kaya niyang labanan yung kanilang haharapin. At kung talo talaga sa bilang pa lang at sa lahat ng kagamitan, hindi na siya susugod sa labanan, makikipagkasundo na. He will send an embassy and ask for peace. What will you get for fighting your superior? Mga bata, mga anak, anong mapapalaan yung labanan ng inyong sariling magulang? Banggain ang mga sarili niyong tito at tita, ang inyong mga ate. Mga tinutulungan, paano mapapalaan yung binabangga niyo yung tumutulong sa inyo? At kung kayo man ay may tindahan, anong mapapalaan yung awayin yung customer niyo na siya namang tunay niyong amo? Sapagkat pag hindi niya tinangkilik ang inyong tindahan o negosyo, ay wala kayong kikitain. Walang mapapala ang taong bumabangga sa mas may kapangyarihan. Kaya dapat iniisip yan maaga pa lang. Una, yung may kapangyarihan na binabangga mo, gagamitin niya yung lakas para laban sa'yo. Pero kung siya kaibigan mo, lahat ng lakas niya gagamitin niya para katulungan. So hindi mo na kailangan maging banal para isipin ng mga bagay na yan. Maging matalino ka lang, hindi mo lalabanan ang makapangyarihan. Use power to your advantage. So Romans 13:3-5, even the power of those who are above us,
For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and he will commend you. For he is God's servant to do you good. But if you do wrong, be afraid. For he does not bear the sword for nothing. He is God's servant, an agent of wrath to bring punishment on the wrongdoer. Therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also because of conscience. So, may otoridad, sumunod ka. May patakaran, sundin mo. Hindi papasok ka sa isang kumpanya, gusto mo labagin lahat ng mga patakaran. Papasok ka sa isang paaralan, ayaw mong sundin ang mga alituntunin doon. Bakit ka pa nagpunta? Sasayangin mo ang lakas mo na bumabangga sa hindi mo kayang itumba. And very importantly, you want a peaceful life, be at peace with God. The ultimate power. Lahat naman ng power ng tao ay pahiram lang ng Diyos. Ang Diyos ang tunay na makapangyarihan. So ano mangyayari sa'yo kung nagtatampo ka sa Diyos, nagagalit ka sa Diyos, nagdadabog ka sa Diyos, nagwo-walk out ka sa Diyos? Wala kang panalo doon. Masasaktan ka lang, mahihirapan, at pag hindi mo na kaya, susuko ka rin. It's useless. Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So meron na tayong peace with God. Ang ginagawa lang ng tao, sinisira yun kaya kuminsan nawawala yung peace. Then magre-repent, magbabalik loob, bumabalik ulit yung peace. Because peace in life is directly proportionate to our closeness to God. And of course, it is most useless to fight God. Walang nananalo sa hangin, sa Diyos pa kaya. Isa pa po na dapat nating tandaan para magkaroon ng tahimik na buhay, do not be number one. Do not be the first. Gusto mo lagi kang first sa competition, gusto mo lagi kang first sa lahat ng contest, first sa lahat ng bagay, siguradong hindi tatahimik ang iyong buhay. Sapagkat ubod ng hirap maging first. At kung sakali man na naging first ka, lalong mahirap manatiling first. At maging si Jose Rizal sa Nolimitang Jerez sa pamamagitan ng bibig ni Piloso Patasio, sabi niya, ang pinakamatatayog na puno ang tinatamaan ng kidlat. Mahirap talaga yung number one. Tama na yung number 2 ka, number 3, huwag ka naman ng kulelat. Pero yung number 1, napakahirap niyan sa buhay. Nakikita niyo yung mga magulang na pinagsisiksikan ng mga anak na lagi maging number 1, halos wala nang life yung children nila. Lagi na lamang puro pagsisika, pag-aaral, puro susulog ng kilay, puro pag-subsob sa pag-aaral. Hindi na naging child yung child. Pero first. At dahil first ka, laging merong threat na maging second, lagi ka ngayong nakabantay, lagi ka ngayong hindi relax sa buhay. So is it worth it? After all, nobody will remember that you are first. Kahit ka nga maging Miss Philippines, Miss Universe, after 1 year, ang tawag na sa'yo, former beauty queen. Tapos na. Ngayon, kung natural na natural, wala kang kahirap-hirap, nanalo ka, di bale. Pero yung sinagasaan mo na lahat ng tao, binangga mo na lahat ng bagay, hindi ka na nagkaroon ng kasiyahan, tapos para ka lang maging number 1, so what? Nobody likes number 1 people. Meron bang may gusto sa mga number 1? Kinakaingitan lang yan, kinakainisan. At pilit ginigiba ng mga tao, so it's really pointless. It is difficult to get there, and it's more difficult to stay there. Being first attracts much envy. Mga kapatid, mga kaibigan, sikapin ninyo na di kayo kainggitan ng sino man. Sapagkat napakahirap na kayo ang pinupuntahan ng inggit ng sinuman. Ang inggit ay napakalaking kapangyarihan at ito'y nakasisira sa kinainggitan man. Bagamat mas nakakasira sa nainggit. So ang tao talagang naghahanap ng katahimikan sa buhay, hindi niya, sinisikap niya huwag masyadong mapansin. Huwag masyadong maging controversial at huwag makainggitan sapagkat mahirap yung kinakainggitan. Envy is terrible energy. Envy is a terrible enemy. So do not be the object of envy. Do not be the object of jealousy. It means, don't try to be number 1. Well, as I said, if you could be number 1 effortlessly, then it happens naturally. Wala kang magagawa. Talagang likas ka number 1. Pero para patayin mo ang sarili mo, para kainggitan ka lang ng iba kung lumaon at sirain kang pilit, para ano? Sayang lang. Nakita niyo si Joseph, the dreamer, paborito ng tatay niya, nakakainisan ng mga kapatid. Ano nangyari? Itinapon sa balon, ibinenta bilang alipin. Nasa Genesis 37 yan. So, while you don't want to be the first, do not be the last.
do not be the least. Wala ka rin katahimikan pagka ikaw yung kulelat. Kasi ikaw naman yung aapihin ng lahat. Ezekiel 22:29, the people of the land practice extortion and commit robbery. They oppress the poor and needy and mistreat the alien, denying them justice. So, hindi naman dapat mangyari sa'yo yun. Dapat may katuturan naman na yung buhay, may accomplishment ka, bagamat di ka number 1, pero meron ka namang papel sa buhay, kaya hindi ka naman kakawawain ng kapwa mo. Dahil mahirap din magkaroon ng kapayapaan kung ikaw yung kulelat, kung ikaw yung api. You want peace in life? Set your own personal rules and standards in your life. Aside from God's law, which you all must observe, and aside from legal law, which every citizen of a country must observe, develop and stick to your personal standards. Hindi sabihin, ay, kailangan tayo maghanda, birthday mo, kasi kaugalian. Kung ayaw mo maghanda, huwag kang maghanda. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Gumawa ka ng sariling batas ng buhay mo. Basta hindi mo nilalabag yung batas ng bayan at batas ng Diyos. Huwag mo sinusunod yung mga batas ng mga tao kung ito hindi hiyang sa'yo, hindi likas at hindi bagay. Kailangan magkaroon ka ng lakas ng loob na gumawa ng sarili mong pamantayan kung ano ang mabuti, kung anong marapat at kung paano ka mamumuhay. Hindi mo pinipilit na makipaghabulan sa iba, makipag-contest. Hindi mo pinipilit na makipagpataasan. Hayaan mo silang mapagod, pero meron kang sariling speed. Para rin yan ng kotse. Naglalakbay kayo, may nauuna, ang bilis-bilis, hirap na hirap ka maghabol. Subukan yung huwag kayong maghabol, hihintayin din kayo nun. No? So bakit mapapahirapan lang yung buhay? Kita niyo yung mga nagtatago na walang naghahanap, lumalabas din mag-isa. Mainit yun. Ang hirap-hirap magtago, walang humahanap sa'yo. So kung hindi siya mahanap, huwag niyo hanapin. Bakit niyo papahirapan na yung sarili? Tatandaan niyo, ang gusto ko lang na bigyan ng diin, igalang lang natin batas ng Diyos, batas ng bayan. Yung ibang batas ng buhay niyo, bahala kayo doon. Sa loob ng bahay niyo, kung gusto niyo 3 butil ng bawang ang ginisa, 3. Kung sabi ng biyan niyo, 5. Kung wala siya, hindi kayo nakikita sa bahay niya, gawin yung 3. Pero nakikita na kayo, gawin yung 5. Ha? Siyempre, kung sining may bahay, siya yung reyna doon. So, kailangan, meron kang batas sa buhay mo, hindi yung si ganun, si ganyan, si ganyan. Naghahabol ka tuloy. Have your own personal world where you are comfortable, where you are the ruler, where you are full. Do not play catch up. Yung pinipilit lamang makahabol sa iba, lagi na lang yan pagod. Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 4:4, and I saw that all labor and all achievements spring from man's envy of his neighbor. This too is meaningless, a chasing after the wind. Marami na tao nagsisikap lang, hindi naman dahil talagang gusto nila yung pinagsisikapan nila eh. Nakikipag-contest lang kasi sa kapitbahay. So nagpapalakihan ang bahay na ipinapagawa, kaya walang tigil ng kahihingi doon sa OFW na kamag-anak. Nagpapalakihan ng TV, nagpapalakasan ng sound system, no? Nagpapagandahan ng cellphone. Sabi, maraming ginagawa ang tao, hindi dahil talagang gusto niya, meron lang siyang ka-contest. So why do it? Hayaan nyo nga na kasing laki ng bahay ang TV niya, di mapapanood nyo pa libre. Okay, nakikipag-contest. Mapapagod lang kayo. You want peace in life? Know and move according to time. Lahat po ng bagay may panahon. Kawayan man, pag hindi mo tinataga sa panahon, may bukbuk lagi yung kawayan. Kahit yung furniture na gagawa sa kawayan, pag hindi talaga ng mga times of December yan, January, may bukbuk lagi. Kasi wala sa panahon ng pagputol. Lahat ng bagay may panahon. Ecclesiastes 3 nga, sabi, for everything there is a season and a time for every matter under heaven. So beat with the rhythm of the universe. Pag may gagawin kayo, tama ba yung timing? Mararamdaman nyo naman eh. Hindi para kang bata na pinangakuan ka na bukas, pupunta kayo, kakain kayo sa fast food, at kahit bukas may sumabog na bomba, may nalaglag na aeroplano, nag-brown out, nagkaroon ng coup, nagkaroon ng revolusyon, ipagpipilitan mo pa rin, kakain tayo, sabi mo. Naiba na yung time, hindi bagay yung time, no? So dapat mahalaga ang tayo nakikinig sa oras. May oras ang ginagawa ng tao. May oras kung kailan ka magsisikap, may oras na nagpapahinga ka, mayroong oras na nagbibigay ka na lang, di ka na lang kumikibo, may oras naman na iginigiit mo rin yung gusto mo. Ang taong hindi marunong mag-timing ng ginagawa niya, ang gulo ng bunga, ang gulo ng buhay. Kung makikinig kayo sa Espiritu ng Diyos, makikinig lang kayo sa inyong kalooban, malalaman niyo yung tamang timing. At ano yung pamantayan dyan? Madali, maluwag, maginhawa. Kahit sa biglang tingin, mahirap yung gagawin. Pag tama ang timing, nagiging madali. Tahimik na buhay, mga kapatid,
Be debt-free. Hindi ko lang alam kung posible pa sa napakaraming tao ngayon itong ganitong bagay, pero ang payapang buhay kung wala kang utang. Mahirap yung may utang eh. Lalo may interest ang utang mo. Tuwing tumitiktak ang orasan, lumalaki ang iyong utang. Matutulog ka ngayong gabi, 10,000 yung utang mo. Pagising mo bukas, 10,500 na yon. Paano ka hihimbing? Naliligo ka, kumakain, nagpapahinga, nagiging 10,100 na, nagiging 2,000 na. Hindi ka mapapahinga. Kaya mga kapatid, hindi ipinapangutang ang party. Hindi ipinapangutang yung mga debu-debu. Na kahit ang baba-baba ng kisame, may chandelier, nagkakauntog-untog katuloy. Mga klaseng dramang bukid dyan. Mga dramang third world. Yung pinipilit kay laki-laking hagdan, ang liit naman ng bahay. Ang liit-liit ng sala, mga upuan, pangkaharian ng mga reyna ang mga upuan. This is not fitting. Kung minsan ang tao hindi namumuhay ng ayon sa kanyang kaya, nagkakautang-utang tuloy. No? Pinipilit magpaaral sa sobrang mamahal ng mga paaralan, hindi naman kaya, anong magagawa mo? Kakadautang-utang ka. Although, yung pagpapaaral naman is good investment. Hindi katulad ng mga party-party lang o mga handa-handaan lang. Romans 13:7-8, give everyone what you owe him. Let no debt remain outstanding. So kung nagkautang ka na, bayaran. At kung hindi pa kayang bayaran, pumunta ka sa pinagkakautangan, tanggapin mong may utang ka at sabihin mong magbabayad din ako. Balang araw. So, mahirap yung may utang ka, tapos andyan yung pinagkakautangan mo, tapos nagpapanggap kang nalimutan mo yung utang mo, hindi ka mapakali at siya din hirap na hirap. Hindi ka magkakaroon ng katahimikan. Kaya, una, iwasan magkautang at kung meron na, sikapang babayaran yan. Kung hindi pa po kayang bayaran, lagi lamang i-acknowledge. Kasi kung minsan naman, yung pinagkakautangan natin, yun lang ang gusto madinig na hindi mo tatakbuhan, na hindi mo nalilimutan. Kasi kung minsan pinaparusahan natin yung tumulong sa atin eh. Pinautang ka nung nangangailangan ka at nung orasan na magbayad, siya ngayon itong nakikiramdam, nalimutan kaya. This is not how you deal with people who help you. Huh? Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. At mga kapatid, isa pa ito, very biblical, don't be a guarantor. Yung mangungutang siya, ikaw mag-guarantee. Pag tumakbo siya, ikaw nga habulin. Paano ka matatahimik nun? Sasabihin nyo, kasi masisira ang pagkakaibigan namin pag hindi ako nag-guarantee. Pagka tumakbo na rin yan at hindi ka binayaran, masisira na rin yung pagkakaibigan nyo. May bayarin ka pa. Di sirain mo na maaga. Wala ka pang utang. Dahil ang dami na magkaibigan nagkasira dahil dyan. 99% magkakasira kayo. Ngayon, kung ayaw nyo kong pakinggan, siguro naman makikinig kayo sa salita ng Diyos. Proverbs 6:1-5. My son, if you have put up security for your neighbor, if you have struck hands in pledge for another, if you have been trapped by what you said, and snared by the words of your mouth, then do this, my son, to free yourself. Since you have fallen into your neighbor's hands, go and humble yourself, press your plea with your neighbor. Allow no sleep to your eyes, no slumber to your eyelids. Free yourself like a gazelle from the hand of the hunter, like a bird from the snare of the fowler. Napakalinaw. Sabi ko, ikaw ay nangako, nag-pledge ka, you strike your hand in pledge, nag-guarantee ka sa utang ng may utang. Nako, na-trap ka. Huwag ka magpahinga. Huwag kang tumigil hanggang hindi mo nababawi ang pledge. So, pumunta ka na doon sa ginarantihan mo at doon sa ipinag-guarantee mo, sabihin mong binabawi mo na. Sabi, parang usa na nahuli ng isang hunter. Anong gagawin niyan? Gagawin ang lahat, magpipumiglas para makawala. Yun ang gawin mo. Sabi, dahil yun ang kalagayan mo ngayon na ikaw ay garantor, huling-huli ka, wala kang kawala. Pakawalan mo ang iyong sarili. So kung kayo garantor na, sikapin yung makawala at kung hindi pa, huwag kayong mag-guarantee. Sabihin niyo, sabi ng Diyos, Proverbs 6:1-5. At marami pa sa Bible, napakarami na huwag kayong nag-guarantee. Kasi alam niyo yung pag-guarantee, trabaho lang yun ng Diyos. Diyos ba kayo? Nakakatiyak ba kayo makakabayad siya? At kung hindi siya makabayad, alam niyo ba na sa panahon na yun meron kayo ibabayad. Baka nung nag-guarantee kayo, meron. Next week, meron ba? Sabi, ang mga taong magiging tahimik ang buhay, hindi nakikialam sa ganyan mga transaction ng iba. Nananahimik ang buhay mo, hindi ka nga nangungutang, kakalad ka rin ka ng iba sa gulo dahil sila tong nangungutang. Bakit mo gagawin yan sa buhay mo? At kung hindi ka na nila kaibigan dahil hindi mo ginawa yun, hindi mo sila tunay na kaibigan, so huwag mo na lang i-maintain yung friendship na yan. It's useless. Proverbs 11:15, he who puts up security for another will surely suffer.
But whoever refuses to strike hands in pledge is safe. Yung strike hands in pledge, tradition nila yan. Kung ano man yung gesture of striking hands, ibig sabihin, pag ginawa niya yon, guarantor na siya. You want a peaceful life? Do not be quarrelsome. Dapat di ka pala away. Proverbs 17:19, he who loves a quarrel loves sin. He who builds a high gate invites destruction. So huwag ka mag-invite ng negative attention, and very especially, do not be quarrelsome. Pinapalampas mo na lang yung mga gusto mong away. Hindi ibig sabihin na hindi ka na lalaki o hindi ka na tunay na babae dahil hindi mo pinatulan, sapagkat maraming hindi pinapatulan ng tao kung gagawin niyang tahimik ang kanyang buhay. Pero kung magulo ka, lahat na lang nang nakatingin sa'yo. Ba't ka nakatingin? Gusto mong away? Mga ganyan. Talaga mapapaaway ka lagi. Dapat tahimik. At lagi kong pinapag-alalahanan ng mga kababaihan, lalo't kasama nyo inyong asawa, kasama nyo inyong anak na lalaki, kasama nyo inyong tatay o tiyo, be very modest, especially sa mga kalsada. Kasi pag may biglang kumalabit sa inyo, at may biglang dumakma sa inyo, ipapasubo nyo yung inyong menfolk na ipagtanggol ang inyong dangal at siya mapatay pat masaksak ng iba dahil kembot kayo ng kembot sa kalsada. So kayo ngayon ang naging dahilan kung bakit namatay ang inyong kamag-anak. Ngayon, kung sakasakaling kasama nyo, may kumikindat sa inyo, huwag mo siyang, Daddy, may kumikindat sa akin. Huwag ka na lang tumingin at ayain mo na yung kasama mo sa iba. Isusubo mo pa yung asawa mo sa gulo, tapos iiyak-iyak ka pag namatay. So don't invite trouble. Live a peaceful life. Yung iba makatawa lang, hinihinging mabaril sila ng kapwa. Ang lakas tumawa. Kakanta ng mga karaoke sabsakan ng sinuntonado, napapaaway, saksakan. Hindi ba ang daming namamatay sa ganyan? Mga uri ng pamumuhay na nang-a-attract ng gulo. Alam nyo, liban na lang kayo on duty, may trabaho kayo. Kung nasa labas pa kayo ng bahay after 10 p.m., ang totoo na naghahanap kayo ng gulo. Dahil wala na kayong mahahanap na kapayapaan pagkalampas ng oras na yon. Lahat na ng mga lasing, mga desperado, yung mga mandurukot na wala pang nadukot gabi na, kahit mata nyo, dudukutin na rin yan dahil wala nang maiuwi eh. Pakalat-kalat pa kayo gabi na. Lima na lang duty nyo talaga, trabaho nyo, wala kayong magawa. Pero yung nakakalat ka dyan kung saan-saan, naghahanap ka ng gulo. Lalong-lalo halimbawa, ang mga asawang palaaway. Sabi sa Proverbs 21:19, better to live in the desert than with a quarrelsome and ill-tempered wife. Mabuti pa daw tumira ka na lang sa disyerto kasi bungangera ang asawa mo. Bunganga ng bunganga. Ang tahi-tahimik, ba't di ka sumagot? Ba't di ka sumagot? Pag sumagot ka naman, aawayin ka lalo. No? Kaya kung nabaril mo bigla, nakulong ka patuloy. Sabi, dapat tahimik ang buhay. Alam nyo, ang nakakapagtaka, mga kapatid, yung mga mag-asawa na mahigit ng 3-5 years na mag-asawa, tas away pa rin ang away. Hindi na ba kayo matututo? Hindi na ba kayo matututong makisama sa inyong asawa, makitungo? Hindi niyo na ba alam kung kailan kayo dapat kumibo at hindi? Hindi niyo na ba alam kung kailan kayo dapat magbigay? Yung ano ba yung bagay na hindi niya isusuko, so ibigay niyo na lang? At yung bagay na hindi niya naman isusuko, ibigay niya sa inyo? Pagka more than 5 years na kayo mag-asawa at hindi pa kayo tumitilo magbangayan, maghiwalay na kayo. Wala kayong pag-asa. Ngayon, kung ayaw nyo maghiwalay ng todo, gawan nyo ng paraan yan, ayusin nyo ang buhay nyo. Dahil alam nga naman, hanggang tumanda kayo, awayan kayo ng awayan. Alam nyo ba yung hirap ng loob ng mga anak pag nag-aaway ang mga magulang? Lalo mga maliliit pang bata, akala nila maghihiwalay forever. Hindi naman nila kasi alam ang mga trabaho ng matatanda. No? Akala nila magigiba na yung pamilya nila. Sobrang insecurity. Kaya sinasabi ko yan, siguro first 2-3 years, nag-a-adjust pa kayo sa isa't isa, nag-aaway kayo. Pero kung hanggang 5-7-10 years na pinag-aawayan nyo pa rin kung gaano dapat ka-asim ang sinigang, magsigang kayo ng dalawa. Pinag-aawayan nyo pa rin kung anong papanoorin nyo sa TV, magdalawa kayo ng TV o magbigayan kayo. Pinag-aawayan nyo kung electric fan ba, tatama sa inyo o hindi. Sa may bao sa inyo. Gaano kalayo, kalamig ba dapat ang aircon kung meron kayong ganun? Kung pinag-aawayan nyo pa yon, I'm sure that you are not making any effort at all to adjust. Pinaggigiitan nyo inyong sarili, ganun din ang ginagawa ng kapwa. Hindi na kayo tatahimik pa. You want a peaceful life? Like transcontinental trains, don't stop at every station. Dapat may pinapalampas. Maraming pinapalampas. Another way to have peace in life, be free from needless attachments. Sabi ng 1 Peter 2:16, live as free men. Huwag kayong magpaalipin sa maraming bagay. Yung hulugan, alipin ka niyan Dami mong babayaran. No?
mga bisyo, naalipin ka niyan. Yung sali ka ng sali sa gulo ng iba, na-involve ka. Limit the things and limit the people that can affect you. Dapat konti lang. Pag may mga tao na laging yung magte-text sa inyo, yung tatawag, yung darating may dalang gulo, i-limit nyo ang pakikitungo sa kanila. Kasi gulo ang dadali nila sa buhay nyo. Do not get involved in many things and in many issues. Kung minsan may nagte-text, hindi ka nasasagot. Magte-text pa, hindi ka sumasagot. Text pa ng text, hindi ka sumasagot. Sabihin mo na, ang di ko pagsagot ay sagot. Ibig sabihin, ayoko makipag-text sa'yo. Gets mo? Hindi ka na nga sumasagot, hindi ka patitigilan, ano? So, diretso nyo na yung mga ganon. Kasi may mga tao talaga na nakakapagsisit na kilala mo. Meron. Yung mas tahimik sana ang buhay mo kung di sa pumasok sa iyong buhay. So, nung na-realize mo yun, dapat unti-unti mo na siyang i-face out, ipwera. Kasi may mga tao, there are vexations to the spirit. Mag-isip kayo, sino mga vexations sa spirit nyo? Nananahimik kayo, may biglang darating. Siguro kapatid nyo yun, kung minsan nanay nyo yun. No, yung, ang saya-saya ng buhay, enjoy na enjoy ka magkape. Tuwing darating siya, problema ang dala. Tuwing darating siya, reklamo ang dala. Tuwing darating siya, meron siyang mga sumbong, nagugulo lagi. Limit your engagement. Patirahin nyo siya sa Spratly Islands. Ipagpagawa nyo doon ng bahay. Para tahimik kayo. Alam niyo yung mga magkakamag-anak na sobrang magkakalapit ang mga bahay? Nako, impyerno yan. Kung emergency, nagkakatulungan. Kasi hindi naman laging emergency. Kadalasan, nag-away yung mag-asawa, nakalipat na sa'yo. Mamaya, yung isa ang lilipat sa'yo, pinipilit ikaw ang kumampi sa kanya. Ang gulo-gulo. Alam niyo, mga kamag-anak should be near enough, but far enough. No? At kung mga magkakapatid, halimbawa, naisipin niyo magtumira kayo together in one compound, dapat may kanya-kanya kayong gate. Kung ayaw mo kausapin yung isa, doon ka sa kabila dumaan, di ka na-oobliga. Kasi ang hirap-hirap na ayaw mo makita yung mukha niya, pero dada ka sa harap ng bahay niya. No? Naninigas ang leeg mo sa pagtingin sa halaman, para hindi mo siya mapansin. Kung ganito ang kalagayan nyo at kakayanin nyo rin lang, set yourselves free. Why? Kahit may eternal life, in this world, you have only one life to live. Sayang ang buhay mo kung naubos sa konsumisyon. Kung naubos sa inis. Kung naubos sa pagtitimpi. Hindi ganon ang disenyo ng Diyos para sa ating buhay. So, do not indulge in gossip. Kung merong pinakamabilis na daan para malagay sa gulo, sumali ka sa mga chismisan. Pag nagbarilan, isang bala para sa'yo. Pagka nagkademandahan, nakasangkot ka. Pag nagsitahan, ikaw ang pinupuntahan din. Kaya yung mga mahilig sa chismis, ang totoo nun, naguhukay sila ng kakahulugan din nila later. Proverbs 20:19, a gossip betrays a confidence. So avoid a man who talks too much. You want peace? Fly high. Ano yung ginagawa ng mga aeroplano pag may bagyo? I-announce ng captain, we are experiencing turbulence. We're going to fly, let's say, 5,000 feet higher. We will fly above the storm. Yung storm kasi dito lang malapit sa earth magulo. Pagkalampas nun, tahimik ka na sa ibabaw nun eh. Kaya kung kayo ay sanay na maglakbay, nakikita nyo, tahimik na tahimik ang aeroplano. Pero pag magla-landing na, nakakahilo, natatagtag ang aeroplano. Kasi bumababa na eh, mababa na kasi. So, dapat mataas. Alam niyo naman siguro ang kahulugan ng talinghaga na yon. Tulad ng Panginoong Jesus, Mark 14:60-61. Then the high priest stood up before them and asked Jesus, "Are you not going to answer? What is this testimony that these men are bringing against you?" But Jesus remained silent and gave no answer. Useless na makipagtalo siya sa mga ito, hindi rin maiintindihan, walang nararating, so he did a class act. Hindi siya sumagot. Hindi lahat ng tanong sinasagot. Hindi lahat ng mga hinihingan ng reaksyon ay binibigyan ng reaksyon. You choose your battles. Napaka-practical po ng Biblia at napakaganda ng mga katuruan kung didibdibin at uunawain. So you want a peaceful life? Do not fight the powerful. Do not be number one. Do not be the last. Set your personal standards. Know and move according to time. Be debt-free. Do not be quarrelsome. And be free from needless attachment. Obey that and you will be happy. And your people around you who love you, who you love, will also be happier. God bless everyone.